Okay, so sige po, buksan natin ating mga Bible sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Bali, yung mga hindi po mag-offering ngayon, gusto ko lang malaman nyo na may dala po ako dito. Oo, ang tawag natin doon, hindi po offering. So, sige po, 2 Timothy chapter 2. At gusto ko lang pong i-share ang simpleng message. By the way, I do not know kung nakahook ang Living Water Baptist Church. So, talagang sila po'y nakiusap. Dapat actually 6 ang ating pong simula. Pero dahil sila po ay nakiusap na gusto po nila, dahil sa kasabikan na rin, na lagi po magkasama-sama, so kaya po ang kanilang naging desisyon, sa time ng preaching, sasama pa rin po sila sa atin. Okay, so siguro po nabibitin sila sa Believer's Breakfast kasi ang Believer's Breakfast araw-araw lang, kaya siguro bitin na bitin pa po sila, kaya gusto nilang kasama pa rin po sa preaching ngayon. 2 Timothy chapter 2, Thou therefore my son, be strong in the Lord, in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So pasok na po yung costume ko. Ho? Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man strive for masteries, yet he is not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall reign. We shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as that a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat ngayong gabing ito na kami po'y muling makakapakinig ng iyong banal na salita. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to be here tonight, because I know that it is your will na wag namin pabayaan ang aming pagtitipon. May you again bless our hearts, O God. May you again talk to us, and please, Lord, empower your humble servant. Give me wisdom and enough grace, Heavenly Father, as what you promised, sapagkat ang aking pong pinangahawakan ay ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan. So please, once again, ikaw po ang gumawa sa aming kalagitnaan. Hindi lamang po dito, kundi sa Living Water Baptist Church at sa mga nakasama po naming naka-tune in ngayon, dakilang Diyos. I pray that you will bless them too, and please, Lord, itaas mo po ang iyong anak sa aming kalagitnaan at nawa mapagpala pong lubos ang iyong kabanal-banalang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So I would just like to emphasize verse number 19 na kung saan sinabi ni Apostle Paul, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. The Lord knoweth them that are his. And let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. So I want all of you to please focus on that statement. The Lord knoweth them that are his.
Mga kapatid, the message that I would like to share with you tonight is the message I entitled, Remember, We Are of God. Remember, we are of God. So, isang mahalagang paalala na dapat lagi ko pong matandaan. Lahat ng nagsasabing Kristiyano, lahat ng nagsasabing nanampalataya sa Panginoon, dapat mga kapatid, lagi po nating alalahanin na tayo po ay sa Diyos. Amen? Remember, we are of God. So dahil po sa tuloy-tuloy ang magiging program natin, but again, I appreciate the heart of the members of Living Water Baptist Church na talagang nag-express sila na gusto pa rin po nila na makasama sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And actually sa akin po, ito ay malaking pabor sapagkat God knows that in my heart, kahit na ganito ang sitwasyon, I really want to minister to them. Ayoko lang pong sa akin manggagaling na didiktahan ko po sila para gawin po ito. But considering na sa kanila pong naging hakbang ay talagang in-express nila ang kanilang puso, kaya naman hindi tayo nagdalawang isip na i-consider natin na kahit 6 o'clock, dapat ang simula natin, minarapat na rin po nating mag-start ng 6:30 para naman makaabot ang mga kapatiran po natin sa Living Water Baptist Church. Amen? Actually, na-appreciate natin sila for being so considerate na alam nila, naintindihan nila na tayo po, mga kapatid, ay nangangailangang magkasama-sama sa panahong ito na iniaayos pa rin po natin ang ilang mga bagay-bagay. By the way, natutuwa po tayo, ang kapatid natin from Living Water Baptist Church Paris, kasama po natin ngayon dito. Amen? Nandiyan po si Sister Vicky at nagpapasalamat tayo. Mamaya makakasama natin sa fellowship. Okay, shout out sa mga taga Living Water Baptist Church Paris na andito po si Sister Vicky ngayon. Amen? Kasama po ang kanyang pamilya. So, we praise the Lord for that. So again, our message this evening, remember, we are of God. Tatlong bagay lang po ang gusto kong bigyan ng emphasis sa mensaheng ito, mga kapatid. That number 1, behave as the sons of God. We need to behave as the sons of God. So tayo po sa usapang pag-uugali, tayo po sa usapang patotoo, actually, yun po ang emphasis natin, our testimony. Testimony, ang patotoo natin bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, siyempre po, magandang maintindihan po natin na ang masasabi po nating pag-uugali ng anak ay masasabing kapurihan o kapintasan ng magulang. Kung Kristiyano po tayo, remember, anak po tayo ng Diyos. Amen? That is very clear to us that if we are a genuine believer, we are children of God, and being God's children, dapat mag-behave tayo na katulad ng anak ng Diyos. Amen? So alam natin kapag ka-anak ng Diyos, binago na po ang buhay. Kaya pag sinabing pagbabago, hindi lang tayo nag-uusap sa pagbabago sa mga bisyo natin nung hindi pa tayo mananampalataya, kundi maging sa ugali na kagawian natin, lakad natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos, binabago rin po ng Panginoon yan. Yes! Binabago rin po ng Panginoon pati ang pag-uugali ng tao. And I can say, napakalaki po ng ginawa ng Diyos sa buhay ng inyong lingkod. There are so many things in my life, particularly sa naging gawi ko po, sa naging ugali ko po, sa pagkatao ko po, nagpapasalamat ako sapagkat kalakip ng aking kaligtasang tinanggap ang pagbabago na ginawa ng Panginoon. Amen? And that is very clear to what the Apostle Paul told to his son in the faith. It is very important for every believer na pag-ingatan po natin ang ating pong ways, ang ating pong lakad, mga kapatid, ang ating pong mga masasabi po nating kagustuhan, yung pong ating kalooban, importante po ang pagbabago. Kaya nga, sabi ko, sinasabi ng Panginoon, dito po sa sulat ni Apostol Pablo, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. Tingnan niyo po ang sinabi. And let them that nameth the name of Christ depart from iniquity.
Sino sa inyo naniniwalang dahil Kristiyano tayo, anak na tayo ng Diyos? Okay? Ang tanong, saan natin na ilalagay ang pangalan ng Panginoon? Sa kapurihan ba o sa kahihiyan? Mga kapatid, sa kapintasan ba o sa kapurihan? Sa kapintasan ba o sa karangalan? Importante na ako at ikaw bilang anak ng Diyos mag-behave na gaya ng tunay na anak ng Diyos. Amen? So, ang isang Kristiyano po ay hindi lang dapat Kristiyano sa kanyang confession. Hindi lang siya dapat Kristiyano sa kanyang claim. Dapat Kristiyano po siya sa tunay na konsepto ng pagiging Kristiyano. Ang anak ng Diyos ay marapat lumakad ayon sa katuwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at sa kaparaanan ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, kamusta po ang ating pong patutuo bilang Kristiyano? How is our behavior? Diba? Sabi ko, pagka sa mga unbeliever, nakikita po yung mga hindi tamang bagay, hindi po alangan kasi unbeliever eh. Pero kapag sinasabi nating believer, pagka sinasabi nating anak ng Diyos, mga kapatid, yun po ang hindi bagay. At makikita natin na sa katotohanan po, sometimes nakakahiya na yung mga unbeliever, para bang si Cornelius, yung unbeliever sa kanyang spiritual standing, pero yung kanyang masasabi nating buhay, ay buhay ng isang mananampalataya. And in fact, mapapahiya pa minsan ang mga mananampalataya dahil kung ang pag-uusapan, paglalarawan na ginawa ng Panginoon kung sino si Cornelius, pinakikita po na siya devout man, na siya po ay talagang masasabi po nating mapanalanginin, siya po ay talagang kumikilala, lumalakad ng matuwid, sa kalagayang hindi pa siya mananampalataya. Tapos sa katayuan ng mga anak ng Diyos, parang hirap na lumakad ayon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, we need to be behaved as the sons of God. Amen? Ikalawa po, we need to be brave as the soldiers of God. Kailangan din naman sa buhay Kristiyano na tayo po ay maging matapang. Dito ang pinag-uusapan natin, toughness. Amen? Yung tibay, yung tatag. Kung Kristiyano po tayo, dapat aware tayo na sa Christian life, nasa gyera tayo, nasa laban tayo, and our enemy is no other than the devil. And that is the reason why we need to claim the strength of God. Ang sabi po niya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang sabi po ni Apostle Paul, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ang sabi po niya, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. I am telling you, ngayong gabing ito, kaya may laban tayo kasi sundalo tayo. Amen? Kahit hindi kayo nakasuot ng ganito, sundalo po tayo mga kapatid. Tayo po ay mga kawal ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang kawal ng ating Panginoong Jesucristo, maganda po na hindi tayo nasusurpresa na may mga atake ang kalaban at dapat maintindihan natin at matutunan natin kung paano po natin haharapin ang kalaban. Hindi po pwedeng haharapin niyo po ang kalaban sa lakas natin bilang tao. Ang kailangan po natin, tibay at tatag, biyaya po ng Panginoon. In Ephesians chapter 6, the Apostle Paul reminded the believers, dito po sa Ephesians chapter 6, sa verse number 10, finally, my brethren, be strong in the power of His might, and put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Mga kapatid, kung atin pong babasahin lahat yan, sinabi po niya, ito po ang kalasag na dapat taglay po natin. Ituloy po natin sa verse number 13. Ang sabi po, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Mga Kristiyano, kung aamin po tayo, how many times na medyo napanghinaan tayo ng loob? Gaano kadalas na nangyari sa buhay natin na tayo'y medyo tinamaan?
Yung bang dumating ka na doon sa kaisipan, alam niyo po yun, na kapag ka sa laban, ang pakiramdam mo, matatalo ka na, ang pakiramdam mo, hindi mo na makakaya, yung bang tipong, ano ba banderang puti, ano ho? So, ito, throw na po natin ang towel, parang sasabihin natin na yun na po yun. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na kung tayo po ay sundalo ng Panginoon, we need to be brave as God's soldiers. Amen? Huwag nating ipatalo. Panalo po tayo na sa winning side tayo. We are more than conqueror through Him that loved us. Alam natin mga kapatid, that with God in our side, hindi tayo matatalo. What shall we say then unto these things? If God be for us, who can be against us? So kaya, tapang lang. Diba? Yung tapang na pinag-uusapan natin, anuman po ang atake ni Satan, panghawakan mo, that greater is He that is in you than he that is in the world. So, isang napakahalagang paalala po. Be behaved as the sons of God. Diba? Dapat to, mag-behave tayo. Yung patotoo natin, ingatan natin mga kapatid. Yung ine-expect sa mga anak ng Diyos, yun ang dapat makita sa atin. Yung pagbabago ng buhay, yun ang dapat makita sa atin mga kapatid. Importante po na ito ay nababantayan natin. Why? Because according to our text, nevertheless, the foundation of the Lord standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let every man that nameth the name of Christ depart from iniquity. Remember, we are of God. We are His sons. We are His soldiers. We are His servants and stewards. Tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay sundalo ng Diyos, at tayo po ay lingkod at katiwala ng Diyos. Amen? Dito po, nais kong bigyang pansin, be a blessing. Amen? Be a blessing as a stewards or servants of God. Bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga katiwala ng Panginoon, maging pagpapala po tayo. Sa usapan ng servant, mga kapatid, ito ang kalooban ng Diyos na ang mga Kristiyano po, na ang mga anak ng Diyos, ang tunay na mananampalataya, dapat ang nadidevelop sa atin, servant attitude. Yes. And it is also good na mapaalalahanan din po tayo, mga kapatid, na tayo po'y katiwala ng Panginoon. At dito ang gusto ko pong bigyang pansin, sapagkat isang magandang paalala, remember we are of God, remember we are His sons, remember we are His soldiers, and remember we are His stewards. Bilang mga katiwala ng Panginoon, alam niyo po, kung binigyan pansin natin sa katayuang anak ng Diyos, testimony, at binigyan natin ng pansin sa katayuang sundalo ng Panginoon, yung toughness, maganda rin po na mabigyang pansin po natin sa usapang stewards of God, yung pong trustworthiness. Tama ba ang Diyos na ipinagkatiwala niya sa iyo kung ano yung meron ka? Okay? It is also important to consider na ako bilang katiwala ng Panginoon, dapat maging mabuting katiwala po ako. Maging katiwa-tiwala po ako. Tayong tao, di po ba? Gusto po nating tiyakin na pag kumuha tayo ng katiwala, nagkakaintindihan tayo na alam ng katiwala kung ano kanyang dapat ginagawa. Mga kapatid, sa usapin at kontekstong Kristyanismo, bilang sa Diyos po tayo, ang isa sa deklarasyon, katiwala tayo ng Panginoon, mga lingkod tayo ng Panginoon. Kung tayo po'y servant, dapat nagsiserve tayo. Kung tayo po ay stewards, dapat mapagkakatiwalaan tayo. Amen? Pangit naman na ang tawag sa iyo, katiwala, tapos hindi ka para pagkatiwalaan. Diba? So, importante po yun sa atin. Kaya ang testimony natin, iniingatan po natin yan. Pero ang napakaganda na mabigyang pansin po ay ang ipadama natin, patunayan natin na tama ang Diyos na pinagkatiwalaan niya tayo. Okay? Kung kayo po'y binigyan ng Diyos ng mga anak, tandaan niyo po, pinagkatiwala ng Diyos sa inyo yan. Maging mabuting katiwala po tayo ng mga anak na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Di po ba? Kung tayo po ay binigyan ng Panginoon ng mga ari-arian, yes, we should praise the Lord dahil sa ipinagkatiwala niya. Pero mga kapatid, maging mabuting katiwala ka ng lahat. Kaya nga sa Biblia po, nung ikinukonsider ko,
Di ba? Sa Proverbs, ang sabi doon, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Gusto ko pong bigyan pansin natin yung idea na parangalan mo ang Diyos sa lahat ng iyong tinatangkilik. Ang ibig sabihin, in everything na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, sa lahat ng bagay na meron po tayo, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Ang tanong, napaparangalan po ba natin ang Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin? Binigyan ka niya ng lakas, saan mo ginagamit ang lakas mo? Baka puro sa basketball natin nagagamit ang lakas. Di ba? Baka puro sa mga sports natin nagagamit yung ating lakas. Binigyan ka ng talino. Baka mamaya yung talino mo, puro sa school mo lang nagagamit. Magandang magamit mo rin yan sa ministry. Magandang magamit mo rin yan para sa Panginoon. Baka mamaya talented ka nga, pero ginagamit mo naman sa kamunduhan. Mga kapatid, kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng talent, you should honor God. You should use your talent para sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po ang kahalagahan ng tayo po'y pagkatiwalaan? Di ba? Isang napakalaking pribilehiyo at isang napakalaking accountability. It is really, undeniably it is really a great honor and privilege to be considered as stewards of God. Privilege po yan. Pero dapat malaman nyo, may accountability yan. Kasi ang mga katiwala, darating ang panahon, magsusulit yan. Haharapin nila yung nagkatiwala sa kanila. And I'm telling you, mga kapatid, mga minamahal, all of us, we will face our righteous judge, and doon po ibibigay, mag-a-account po tayo sa Kanya ng lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya nga sabi ko, ngayong gabing ito, napakagandang pakaisipin nating mabuti. Hindi ba napakalaking blessing na tayo po'y inaangkin ng Diyos? Diba? Kasi sa buhay, ganito po yan eh. Sa usapan pong realidad, sa buhay, ganito po ang katotohanan. One thing na inaangkin mo ang Diyos. Pero it is another thing na inaangkin ka ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng ang buhay, aangkinin mo lang ang Diyos eh. Aangkinin mo lang siya. Maganda po, magkapanagpo na inaangkin mo ang Diyos at inaari ka din ng Diyos. Amen? Because, sabi po ng Biblia, talagang kung i-deny mo siya, i-deny ka rin niya eh. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, magandang makita po natin na ang pinaka masasabi nating garantisado pag ang Diyos na ang nag-aangkin sa'yo. Diba? Kasi sa Matthew chapter 7, may kaso doon eh. Ang kaso roon, yung mga umasa na dahil sila ay gumagawa ng mga gawa na sa tingin po nila, magandang gawa, pero yun ang pinangahas nila. Pero ang sabi po, darating ang panahon na yon na pagharap nila sa Panginoon. Remember that in Matthew chapter 7, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Wala na pong higit na sasakit sa ganyang kalagayan na ikaw ay tinatanggi ng Diyos. Mga kapatid, kaya huwag kang magsettle doon sa kalagayan na inaangkin mo siya. Ang dapat tiyakin mo, inaangkin ka rin ng Diyos. Amen? At ang totoong Kristiyano, ang inaari ng Panginoon. Ang mga totoong Kristiyano, ang inaangkin ng Panginoon. Remember, we are of God. Amen? We are His sons. We are His soldiers. We are His servants. We are His stewards. Bilang anak ng Diyos, ingatan ang patotoo. Bilang mga sundalo ng Panginoon, toughness, tibay, tatag, tapang, mga kapatid. Bilang servants and stewards of God, trustworthiness. Yan po ang dapat pakaingatan natin. Yan po ang dapat pakabantayan natin. Yan po ang dapat pakatiyakin po natin, mga kapatid. Behave as the sons of God. Be brave as the soldiers of God. And be a blessing bilang katiwala ng Panginoon. Simple message. Direct to the point. Ang mga point natin. At ang ating pong mga point na direct to the point ay nagpo-point sa atin. Diba? Kaya ang tanong, mga kapatid, kamusta po tayo bilang inaangkin ng Diyos?
Paalala po, ang sabi ng talata, the Lord knoweth them that are His. Kaya huwag kang doon lang sa bahaging inaangkin mo siya. Ang tiyakin mo, sa linaw ng sinasabi ng salita ng Diyos, inaangkin ka rin niya. At kung talagang sinasabi mo, anak ka ng Diyos, sundalo tayo ng Panginoon, lingkod tayo ng Panginoon, at katiwala tayo ng Panginoon, mga kapatid, make sure na tayo po ay magiging behaved, magiging brave, at magiging blessing. Amen? Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Masasabi po natin ang message na ito ay isang mahalagang paalala sa mga Kristiyano. It is good to be reminded once again that we believers, God is claiming us as His sons. God is claiming us as His soldiers, as His servants, and us His stewards. Kamusta po ang ating patutuo? Talaga bang yung ikaw, nabago ba talaga nung ikaw ay naging Kristiyano? Bilang anak ng Diyos, tama po ba yung behavior natin? The way we behave ourselves, mga kapatid, is that really yung kalooban at nais ng Panginoon sa kanyang mga anak? Siguro po maganda na sa pag-iisip natin, pagbubulay natin, kung meron pong mga puntos dito na humagip po sa atin. Anak tayo ng Panginoon, pero minsan careless tayo sa ating testimony. Sundalo tayo ng Panginoon, pero kadalasan ang nararamdaman sa atin, laging takot, pangamba at karuwagan. Mga katiwala tayo ng Panginoon, pero imbis na maging pagpapala, tayo ay nagiging bahagi pa ng ikahihina at ikasisira. Isang bagay na dapat nating maintindihan na kalakip ng katotohanan ng anak tayo ng Diyos ang dapat maging pag-iingat natin sa ating patutuo sapagkat daladala natin ang pangalan ng ating Panginoon. Isang napakahalagang paalala na kaya inilarawan tayo bilang mga sundalo upang palalahanan po tayo na kailangan nating maging brave and courageous, mga kapatid. At bilang stewards ng Panginoon para maging blessing, matuto po tayong maging mabuting katiwala at maging katiwa-tiwala ng lahat ng mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sa isang paanyaya ngayong gabi, meron kang clear understanding sa message, sa pangungusap ng Panginoon. If there are things in your life that as you listen to the message, maaring itinutuwid ng Panginoon, why not humble yourself before Him tonight? Why not come to the altar and tell God, Lord, alam ko, tiyak ko, anak mo ko. Malinaw po sa akin yan sa Biblia. I know na ako ay anak mo, pero ang gusto ko po ay ang patuloy na gabay mo upang maingatan ko ang aking patutuo. Yung bang maging matapang ako bilang sundalo mo, Panginoon, na talagang pangahawakan ko, na ikaw sa panig ko, walang makapananaig sa atin. Kaya atin pong pangahawakan, akin pong pangahawakan ang kalakasan mo, Panginoon. At kung tayo po ngayong gabi naliwanagan, hindi po pwede na binigyan ka ng Diyos ng karunungan na hindi mo pananagutan at ipagsusulit yan sa Kanya isang araw. Hindi po pwede na pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng ganyang estado ng buhay, ng ganyang kayamanan na hindi ka haharap para ipagsulit mo sa Diyos yung ipinagkatiwala niyo sa iyo. Hindi po pwede na binigyan ka niya ng lakas para lang gamitin mo kung saan-saan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo ang lakas na yan at isang araw isusulit mo sa Panginoon yan kung paano mo ginamit ang iyong lakas. At anumang bagay na nasa sa atin, prinsipyong itinuro ng Biblia, yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Why not? Ngayong sandaling ito, meron pong mababang kalooban. Hingi tayo ng tawad sa mga naging lihis nating buhay. Hingi tayo ng tawad sa mga naging mali nating pag-uugali at asal. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon sa maling lakad. At patutuo na dapat sana nagbigay karangalan at kapurihan sa ating Panginoon. Pero sa katotohanan, naging kasiraan ng kanyang pangalan. Isang magandang pagkakataon for you
to humble yourself before God and ask for strength. Na bilang sundalo niya, huwag kang bumigay, huwag kang susuko sa laban. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang bibitaw, huwag kang bibigay, panghawakan mo, nandyan ang Panginoon. Marahil tinatamaan ka, marahil nasasaktan ka, marahil may mga pagkakataon na talagang sugatan ka. Pero ang isang katiyakang meron tayo, if God be for us, who can be against us? Ang mahalaga po, buong tapang nating hinaharap ang laban. At tayo po'y nagiging mabuting katiwala ng lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sige po, isang magandang pagkakataon nito upang tayo po'y makipagtotohanan sa Diyos. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you for your word. Thank you for talking to us once again. Thank you, Lord, for rebuking us. And I pray, O Father, na ang bawat isa ngayon na nandirito, nawa naging totoo po sa iyong harapan, Panginoon. Na kami po'y magbantay bilang kami po ay pinaalalahanan mo na kami sa iyo, Panginoon. Na kami po'y pag-aari mo, na kami inaangkin mo, Panginoon. Na bilang mga anak mo, mag-ingat po kami sa aming mga patutuo. Na bilang sundalo mo, magpakatapang kami, magpakatibay kami, magpakatatag kami. Sapagkat hindi mo kami binigyan ng espiritu ng katakutan o ng karuwagan, kundi ng kapangyarihan, dakilang Diyos. At nawa bilang mga servants, maging mabuti kaming lingkod at stewards, mga katiwala, dakilang Diyos, na ang amin pong magiging pagharap sa iyo isang araw ay panahon ng gantimpalaan at hindi pananagot, dakilang Diyos. Lord, thank you so much. Thank you so much for this message. Pagpalain mo po ang Victory Fundamental Baptist Church. Pagpalain mo po ang Living Water Baptist Church. Pagpalain mo po si Pastor Ronald, maging si Preacher Tony, ang mga preachers, ang mga ginagamit mong leader sa church na ito, at ang bawat miyembro, dakilang Diyos. Panginoon, patuloy mo pong palakasin at bigyan ng karunungan, gabay si Pastor Norman Gatdula, ang pastoral staff, ang mga preachers, ang mga leaders, Panginoon, sa mga ministries ng Living Water Baptist Church. Lord, nawa bawat isa sa amin maging mabuting patutuo, maging matatapang na sundalo, at magiging katiwa-tiwalang mga katiwala mo, Panginoon. Lord, thank you so much. Thank you so much na kami po ay inaangkin mo. Dakilang Diyos, naway maging marapat ang aming lakad at buhay sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin, o aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Please go back to your seat.